Lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ngatanan, may kalabutan, pahinhan tama nga impormasyon. Info Centrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. May na kita kabarangay, 10 minutos na nakalabay ha alas 2. Maupay nga halag, welcome ha aton Tuesday edition hataramdan Info Centrum May 26, 2026. Uy, last week na ngayon yan, ano? Ito na bulan, ito na Hunyo.
sobra usa na la ka semana ito na bakasyon. Ito natin mga estudyante kay ano na ba iton first day of classes? June 8. Sunod nga semana brigada eskwela. Salit may na mga panawagan ito na mga eskwelahan. Ito na for example ito na Borongan City Division, Eastern Samar Division para ito na mga stakeholder para naman hininang brigada eskwela. Maipapakyan na natin ready na ba ito na mga eskwelahan? Pira daw la ito na magmamarcha tipakadto ha mga eskwelahan. Ito na June 8 hapag tikang ito na klase. Alright, so ito na ito ipapakyan kay may pa press conference ito na City and Eastern Samar Division ito na Department of Education. Ada ini next week ito iba June 2 or June 3 nga na June 5. Okay, sige adi na may na kita di ka live stream as usual ito nato na suki Hijan Golmatiko mapay nga kelep nga sugad man ito ada lahira tagsang panimalay of diniyo ati pen na pumida ito niyo kahampang kapod naton di master control hira engineers Alcuin nga na Mark Chief Tech Joey ha transmitter supervision ni Ate Ruth para ito naton almost 1 hour. Naiba na naman kita 13 minutos na nakalabay alas 2. Ano ba ito nato na nakatalaan pag irestoryahan? Siyempre may mga public service announcement from Isamelco nga na Borongan Water District. Ano kaya ini nga ira mga panawagan nga naadi? Nag-antabay ito na resulta na UST scholarship in ay igagawas na ini hiton sa ba? Yan na nga Sabado. Ba. Kadamo hinihad to na inik sa amin. Imagine habugos nga Pilipinas. Almost 100,000 nga mga grade 12 students or to be exact is 98,000 nga mga grade 12 student at doon inexamine 222 nga testing centers habugos ini nga nasod last February ngan March 2026. So hindi nga 98,000 nga mga examinees iton slots nga available lahini aram banim sangkay 8,500 la pagkadamo hitong matataktak. So scholarship ini hiton na Department of Science and Technology. Unina ka barangay adto na detalye nga may dapakita ipapahat unina pahayag ni Sir Bimbutan hiton na DTI haliputay na lahiyang video clip adton pag-awhag naman niya nga panawagan nga mag-avail kita. Ito na mamati yan nasa ring pagtuhi Sir Bimbutan iton mga graduates ay lakuno kamo paghinulat hiton iyo pakaalayon di dahit ha gobyerno or ha mga private nga mga palang pangalayunan waray sama daw gud hito nagninegosyo sana all pero kuan man daman kumbaga talent ito na pagninegosyo. So diri nga tanan bibiyayaan hiton expertise paano ba padalagan hito negosyo bisan imdam iton imsalapi kun diri ka maaram hiton pasikot-sikot hiton pagninegosyo iton iba daman diri pinapalad pero nasa ring may na ba kuno nagri kung naalayon lah gobyerno pag minalakari ko da mahit diri may tasya ito naton tumong. Pero aada kuno ka magsasucceed kung sumulid kahin negosyo. Ala daw Unina aton ipapahat ading pangimbitar ni Sir Bimbutan hiton DTI ngan sugad man aton waray naton kanina pa kahibalita taramdan sumat testehanon aton mga estudyante mga
participants han 2026 Regional Skills Olympics ba naghakot na mahirahin medalya an aton partisipante from Eastern Samar. Mga hirahin o hini, unina aton ipapahatano aton detalye. Damo pa ito na aton na pag-irestoryahan na dinhilano aton na taramdan na Info Sentrum. Siyempre aton i-greet adihi Mano Josue Tehiyo. Maupay nga kulop, haing kaya na Josue Tehiyo. Tehiyo, ito na akong aram, mga taga Didihan Norte, Eastern Samar, taga Dolores, may dako din mga kilala, ano? Maupay nga kulop, haing ka man niya na himumutang, sana okay, alright, iton kamutang. Anato na mga biyahero yan na, good afternoon. Ada mga sarakyan ano, nag-drive. Mga trike driver, mga pampubliko nga mga sarakyan, ngan iba pa. Nabataan niyo kanina, aton ka na Sir Bimbutan na panawagan ano, nga may dangayan hini type of loan. May dahin ni igin hahatag, dirigay ni hatag kay loan man ini ano, special nga loan, financial ano nga financing program hiton attached agency hiton DTI iton Small Business Corporation ang tinatawag e-transport loan. Ano niya nga e-transport loan adton pagdepende na ha electric diri na ha diesel or gasolina ato niyo naman itinutubig para umandar no iton iyo sarakyan o di na kuno kamo bumalhin ngadto naman ha electric vehicle ha ilarum hini nga loan nga e-transport loan may da ngayan hini loan may naabothin 1.5 million nga da 3 million pesos ito niyo pwede ma-avail nga loan nga nababayaran niyo hin 5 katuig 5 years ito niyo pagbayad may adalahiya 1% nga interest. Pero yan it mga interest ni nga tinatawag mga loan sharks no 20% himpag kagidadako iton iba 10% pero iton kanan government ano didi kay syempre pupuhunan mahinegosyo in 1% la nga tanan pa daman kanina kun nakabati kamo hadton pahayag ano ni Sir Bimbutan nga tanan nga mga klasihin loan kung mabisita ka mo nga diha DTI nga tanan 1% per month or 12% per annum diminishing paghiya nga balance ano itong diminishing balance sa tipen karagsid ngun kung mabayda na ni ano maida ka na mga nahibayad iibanon iton poporsyentuhan nala iton nahibibilin nala ano nga imo naman kapital. So dire adto nakabugusan pa ano adto imogin pipinorsentuhan adto nahibibilin nala. Syempre pagbayad nim bumayad ka porsyento ka maiban daman ano iton kada ko hiton imo porsyento maiban daman iton principal. Asya na iton imo babaydan iton nahibibilin ano nga principal. Kaupay may da good grace period up to 12 months waray kalaanay babaydan. Syempre pagpadig-un laanay no pagpastabli laanay hiton imo negosyo diri kalaanay mabayad mapili kala may da 0 karagsid ngon karayag naman im largo ka bumayad may da 3 or after 3 months iton imo pagbayad na or 6 months or 9 months or 12 months mapili kala no amo iton tinatawag a grace period. Kaupay naman la ano ito na Department of Trade and Industry kabakyang nira ito na financing arm ito na DTI ito na Small Business Corporation. Amit ito na opisina ito na DTI ano didi Habaybay 5 pero ito na provincial office ito ira pinakanegosyo center no ito na DTI adi na may da nahira di branch adi hiton second floor hiton Old Capitol building.
So ito na may da mga tuyoon, mga taga-ibang bungto din ato na probinsya, di na kamo Kapitolyo, kadto na la kamo second floor, no? Hiton old Capitol building. Adto hira ma'am, adto na kun nakakaistorya. Anay, panihinom doon. Alimutano ni Ate Pen, Basta ato hira, duduhira dito mga taga DTI, pwede mag-assist, para hito na kariyag mag-avail. Hala daw, ibalik natin, ano adto nga mga klasihin, mga special loan, adto na na-mention ni Sir Bimbutan, may dati tinatawag Women's Enterprise Fund. Atensyon, ito na namamati yan hinanay nahulad ay dida, bangin an imo tero tindahan, kariyag ni mapalago, an imo sari-sari store, asya na iniya na, an imo ginihinulat, kapital, nga giguguti ilait interest. One time nakadto kami Hamilindas, nagkamay ada hirahin SBC Roadshow, nag-apply hira, same day han application, asya daman adton ka-approve, hadton ira loan, kaupay madagmit, waray na damo nga mga chichiboritsi, Amo ito na kaupayan, hiton SBC, online nga ni, pwede ka mo mag-apply online, ida-download lang niyo adton SBC Money App, nga application hiton ka na Small Business Corporation, ada na ito niyo pag-apply, ada na ida-download na adton niyo mga requirements, nga diretso dida, ino-notify ka mo kung adton resultahan yung application. So Women's Enterprise Fund, negosyo ini nga papanguluhan hiton kababainan, syempre iton pamilya, pananglitan, itnanay man iton namamahala. So kung may dida tirutindahan ni nanay didahit iya bintana, ninunumdum lak hang guti pak may dahat nam tirutindahan nga guti didahan ang bintana. So siguro kung may danahithad to ginpapalon ko himadiar. Salitaw. So it namamati yan na pwede ka mo mag-loan. Imagine pwede, pero ba ito na pwede ma-loan? Pwede ka mo makahiramhin nga da 20 million himpag kagidada ko kamakul ba? Pero ito ang engineer Alquin it 1%. Pero syempre kanan darudak na kumbaga nga imo naman nga imo parang grocery na yan mini grocery. Pwede naman nga da iton 5 million waray collateral. Wow. So pwede ka mag-loan up to 5 million waray collateral, pero iton nga da 20 million may da collateral. So, syempre, kung tikadako na iton imo pag-a-applyan nga loan, amit hiya adto kanina, Mark, ang ginbuhat at dito itaada nga video clip, nga may da dito mga aplikante adto hirahan, inina nga kanan Small Business Corporation, dito adto Hamilindas restaurant, iton hira, mga MSMEs iton hira, diniha aton syudad hita Borongan, kadakan itira nagpakahiram. Kaupayla, dami to nato nakikita didano nga aton mga kilala. So nga tanan iton hira nagpakahiram adton iba mga nagre-renew na kay karegsid ngon mga mag-upay hira nga mga nautang magbayaron. Karing pa man ni Sir Tan damagad kuno daman ito na diri mga nagbabayad. Pero ba kinakasuhan kay diri iton hatag, diri iton dole out hiton na government. So kinahanglan nimo baydan. Amo nga nagkakamay ada hirahin parang background investigation kung medyo gidadakiin for example 20 million kinahanglanahin collateral, pero an up to 5 million waray collateral. Pero inihira adton pinapahiramhan Women's Enterprise Fund, adton may da na existing tindahan, bisa laguti nga tindahan, mamayda ka naman barangay permit, kay kinahanglan main permit, syempre kung guruguti ila,
bisag gadama iton ipapakiana ta daw kan certain ano kay may dainiha ato nagpakiana Ate Pen iton akon sari-sari store di man laak kukuhahin business permit ano hiton barangay kay gutik man la pwede ba kuno iton amo itamon i-submit nga ginaaro ano nga documents so okay guti man la don ira hinuhuram bisag gadamay diri milyon ano guruguti ila depende la hiton imo kapasidad ano magbayad mga 100,000 or 50,000 10,000 pwede. So may dain hiya grace period nga up to 12 months kun 1 year. Hiton nga grace period diri kalaan ay susuktan. Kaupay no para naman makabuhat ano iton imo naman negosyo. So amit hiyaan na Women's Enterprise Fund 1% la daman iton interest kada bulan or 12% per annum. Oy, adi anay grita anay hijira may ubalde kanina pa in hijira may ubalde han sumat estihanon ano ngan good morning Evie, good afternoon ate. Adi nagpapahangin ligid hitsalog habarangay mabuhay taf ti Nanay Anita upo daw niya kay mapasuit panahon malitaw ano kaupay sana all nakakapagpahangin ligid hitsalog. Good PM Ate Pen, shout out hit Kamote Riders community habugos nga Region 8 especially nga dahiton mga member hiton KRC Giwan chapter. Oy, shout out hiton Kamote Riders community ha habugos nga Region 8 Ithor Nogab mga taga Giwan KRC Giwan chapter. Good afternoon. Thank you for joining us ha. Alahala, bangin kareyag niyo mag-negosyo. Di naman para hiton aton mga OFW, maupay nga kulip ano, an mga nag-for good na, an mga inuli na ano, nga mga aton mga bagong bayani, kung tawagan, mga OFW, nga kareyag nira magpadaka hiton ira negosyo. O kundi man, magtitikang pala, ano, hiton ira negosyo. Pwede ka mo makahiram hin 30,000 nga da 300,000 pesos. Wow! Startup, karagsid ngun magpuput up pala ka mo, ano, hinegosyo. Pwede naman may danan niyo natikangan na ano nga business, tapos idudugang niyo nga puhunan, pwede ka mo makahiram 30 nga da 300,000 pesos. Wow! Para inihiton magtitikang pala nga ni kamo ano nga inuli nga OFW, pwede ka mo makahiram 30 nga da 300,000 pesos. Para naman hiton may daan na niyo nga daan na niyo business ano. May daan na niyo 1 year na kamo in operation, pwede ka mo makahiram nga da 20 million pagkadako ano 20 million iton pwede niyo iton maximum ano ngayon pwede mahiram ngan kun nga dala 3 million waray collateral free no kun nga da 3 million pesos. Tapos magpipili ka la ko na san unim pera kabulan nimo kariyag na magbayad. Siya ni adton tinatawag grace period. Ay aton i-correct mabuhay kan avid ngayon hira Jeremy Obalde. Kasi kung mabuhay taf. Mabuhay kan avid maupay nga kelupano dida barangay Mabuhay kan avid nagpapahangin hiya Jeremy Obalde kaupod hiya Nanay Anita ligid hiton salog. Ala aton utrohon aton OFW Negosyo Fund aton mga magtitikang pala ano labi na daman aton mga igin kahibalag nga mga nagbalik ano from Middle East aton iba naman tika nga Hong Kong magtitikang ka pala nga nihin negosyo pwede ka makahiram from 30,000 nga da naman 300,000 pesos pero kung existing na mga may da ka na at least 1 year nga na-operate ano aton imo sinyunta nala mini grocery. Pwede ka makahiram nga da tikang 20 million no iton maximum. Pwede naman up to 3 million
waray collateral. Nga na pwede ka magpili kung san o ka matikang pagbayad. Pwede 6 months, after 6 months, or 1 year. Amo ito ang tinatawag grace period. Wow, kaupay no, may daka mo mga pagpipilian nga financing program. Ito ang Department of Trade and Industry hala. Aton mga nanay dida nga namamating may dahira mga sari-sari store. Adala hiton ira balay kay diri man nakakabaya kay nagaataman man hiton pamilya. Or may da ka mo nagbabaligya kamuhin mga karanun. Uy, kaupayhin nga panmuhunan. Women's Enterprise Fund iton tawag ginihiya. Collateral free kung up to 5 million iton iyo utangon. Paako no ate pen diga kiti utanghin milyones. Nahadlok. Sige, kung ano lang iton imo kaya, pwede ka mo magpakiana sa ring tapano. Iton opisina hiton negosyo center, hiton kanan province, iton DTI Eastern Samar. Adi na may dahira branch adi hiton second floor, hiton old Capitol building. Bisita ka mo ngadto. Para naman makapakiana ka mo kung ano iton proseso. 32 minutos na kabarangay ang nakalabay halas sa 2 kadugangan nga mga impormasyon na balita ato ni hatag kataliwan hadi nga pahinomdom Engineer Mark. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko
And Pen Pumida, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. And Pen Pumida, the voice of information. Alright, so balik kita no haton na taramdan na Info Centrum. 36 minutos na nakalabay hanalas sa 2. Ati Pen hakan avid iton mabuhay. Mapay nga club di dah barangay mabuhay kan avid. Jeremy Ubalde nagpapahangin ligi diton salog. Kaupod hinanay Anita. Mapaso iton panahon. Nasaring hi Jeremy. Osweteheyo maupay nga club nga nasugad man ha barangay kan abong syudad hiton na Borongan with Jen Golmatiko ngayon na in permi nakatutok tikang pakaninhan aga nga na syempre an ato na bago nga mga friendship han KRC kon Kamote Riders Community Habugos nga Region 8 special mention nga dihiton ira chapter habung tuhan naggiwan. Na mga salamat ha pakiusa Thor Nogab. Bueno, aton anay ipahat adi naman nga public service announcement from Isamelco. Brownout padama ini hiton iton 28 Huwebes ngan Biyernes pero haliputay la nga oras iton Borongan substation San Julian to Llorente ngan Sulat to Hipapad. Uy, aroha upod kita hinidin pero haliputay lang nga oras hiton Mayo 28 hiton Huwebes alas 6 hiton aga nga da alas 7 hiton aga. So between 6 a.m. nga 7 a.m. mawawarayan na serbisyo elektrisidad nga between 5 p.m. nga 6 p.m. magkakamay-adahin pagbalyuhin mga wood pole at mga kahoy pa nga mga poste along Borongan Kinapondan 69 kV line nga portion han Paranas Kinapundan 69 kV nga line. So mga 30 minutes nasa ring Isamelco between 6 a.m. to 7 a.m. Ito ni bangani diri danay na 30 minutes halipot la. Kay kumbaga pag switch la pagbalhin tala ngadto hiton isang surok 30 minutes between 6 a.m. and 7 to 7 a.m. para hiton isolation ngan another 30 minutes between 5 to 6 p.m. para hiton normalization. So duha ini kaadlaw actually Huwebes nga na Biyernes kon Mayo 28 nga na 29. Pahibaroti kang Isamelco. Oy, adi naman pahibaro notisya publiko han Borongan Water District. Ano ini? Ay, kay disco disconnection. Pangutod, Mayo 28, Huwebes nga adlaw para inihan sakuphan masunod nga mga lugar. Ginzoning dama ito nira hiton Borongan Water District para ini hiton nasasakuphan na Zone 061 from barangay mga barangay dito northern part ini hiton na Borongan. Barangay Bayubay, maupay nga kelub di dahi iyo, disconnection na. Pangutod Mayo 28, Barangay Bayubay, Kagbonga, Libuton, nga nagfi-fiesta. Yan na ba't fiesta at Libuton? May dako nakikita nga mga post, Libuton, nga may pangdan. So may danangayan nini ipinanhatag ng disco notice or pahibaro nga dahaton mga apektado nga konsesyonaryo na BWD. So an may dahini duha ka bulan ngan sobra pa nga mga unpaid o mga baraydan pa han ira naman water bill. So karagsin gan pag 1 month diri pa nautod. 2 months na nangungutod na ini. Sige. Andaman na adton ibarayad ayon na paghulat nga utdan pa or before hiton disconnection date in bayda na adton iyon naman mga water bill.
Pilipino. 41 minutos na kabaraydan, ang nakalabay baraydan. Ang nakalabay alas 2. Ay, nahinga nga turog hi Ate Mern. Siya di mensahe. Para kadiri hinga turog Ate Mern. Sala daw patok ritaan ay Engineer Mark ngan Alcuin. An ato naman signature Info Centrum song. Para inihiton mga nanihinga turog yan kay Siesta Hour makuno ini Ate Pen. Hala, sige, take it away, Engineer Mark. Halina't makinig at sumayaw. Oy, yada Ate Mern. Ay, Jay! Tuwing alas 2 hanggang 3 ng hapon, saya't balita ay siguradong tutok. Sa Infocentrum walang aantukin, good vibes at serbisyo ang ating ihahain. Ate Mirna at Kuya Eddie, masayahin at very friendly. Kuya Teo, todo suporta, kasama natin sa bawat programa. Cha-cha-cha, Infocentrum na, sa GWS ay kakaiba. Balita, kwento at tawanan, para sa ating mga kababayan. Cha-cha-cha, sabay-sabay tayo, mga listeners ay solid totoo. Borongan hanggang buong Samar, Infocentrum ang tunay na star. Ate Teresa o Sita nandyan, Paps Kapatid Junior ay kasangga rin naman. Gigi Park at Padi Daniel, nakikinig lagi, talagang loyal. Madi Ami at si Kael, Christina Odang, ang saya grabe level. At iba ang nasines na mahal namin, kayo ang lakas ng programang natin. Tuwing hapon huwag kalilimutan, yes, lagi ang pakinggan. Serbisyong totoo't makabuluhan, hatid sa bawat tahanan. Cha-cha-cha, Infocentrum na, alas 2 hanggang 3, tara na. Radyo Pilipinas pakinggan lagi, kasama ninyo gabi tanghali. Cha-cha-cha, Infocentrum na, sa DS ay kakaiba. Balita, kwento at tawanan, para sa ating mga kababayan. Cha-cha-cha, sabay-sabay tayo, mga listeners ay solid totoo. Borongan hanggang buong Samar, Infocentrum ang tunay na star. Infocentrum na! Ano na nga turog ka pa, Ate Merns? Sa Jess. DYES, oray pakabasahan natin DYES, ano? Sa DS. Malitaw, thank you, no? And ato naman, permila nga na mabati. Halo yung pakakaturog yan na nga oras, ano? Paru kunuak na sa ringhi Ate Mernsin, igindi dino yan. Siya may kamuran, Ada ka mahitduyan yan, maigugad. Kabarangay adi naman ipahat natin adton DUST scholarship results nga namiminta na kay pagkatapusin pira ka bulan nga paghinulat kakano adton ira exam February nga March. Pira ka bulan mga 2 months almost, February, March, April. Ay sobra gad pag ikaupat na ka bulan. Amo mahibabaroan na niyo adton na resulta kay igin papahibaro hiton DUST. So igin share ini hiton DUST Eastern Samar. Maupay nga kelep nga dakanda Dr. Arnaldo Amosco Jr. So gadman hira Sir Melvin Sakmar ito naton mga suki dida DUST Eastern Samar Provincial Office. So nabaruan natin nga an official nga pagpasamuak hadton
2026 undergraduate S&T scholarship exam results. Amo in pagbubuhaton na hiton Sabado, no? Mayo 30. Por lo menos 98,000 nga grade 12 students adton inexamin. An inexamin ha sobra 200 nga testing centers ha nakalabay ini nga February and March 2026. Siyempre nga tananin hira no naguog karaw pero 8,500 la iton makakakuha hini naman nga slots. Amula iton available slots 8,500 pero adton kinuha han eksaminasyon almost 100,000 pagkadamo. So amo daw gud ini iton pinakamakuri gin eksaminan han aton mga kabataan. Grade 12 students. So ira ini talaga ginandaman kay iton mga kurso hini mga STEM and science and mathematics technology nga mga program di dahiton kolehiyo. So sige aton ini babantayan iton pag gawas ito na resulta hati arabot na nga Sabado Mayo 30. Bueno, kabarangay hanatad gihapon hiton edukasyon i-flash ta daw dida Engineer Mark adton nagpakadarahin medalya nga mga nangingiskwela ini naman test the accredited school kay an aton contingent from Eastern Samar amoy naghakot hin medalya katatapos lang 2026 Regional Skills Olympics. Congratulations. Aminan aton nakuha nga impormasyon tikang naman kanda Dr. Antonio Waniwan iton aton PD Provincial Director hiton test da Eastern Samar. So gadman nga dakan Sir Chris Zamora maupay nga kilip, thank you. Adina, congratulations sa gold medal adton nahidag-an ni Angeline M. Lalosa na Arteche National Agricultural School bakery naman nga trade area. Lalosa muliwat inihiya ang nakadara ginkilala nga Best of Eastern Samar Province katapos makakuha hiyahin 780 nga marka. Congratulations. Adi pa adton mga gold medalist nakakuhahin gold medal hira Reynard Valdinor ngan Clint Ulysses Ilacion han Gushin Farm dudua hirahat pagtaga landscaping gardening upod adton coach nga Hirosa Joy Montes. Silver medal naman hi Lorna Liad han Anas Arteche gihapon trade area nga cooking pinaagihan giya ni coach Juna Picania. Congratulations sa Lorna Liad, silver cooking from Anas. Adi naman adton bronze medal category and bronze nga medalya amo in nakuha ni Rainer Jeff Basehan han Anas. Restaurant service naman restaurant services kapod hi coach Ainilin Latoha. Jonathan Abog han SNSAT dida ini Taft Samar National School of Arts and Trades wall and floor tiling. Congratulations naman gada kan coach Gristiel Villacantos. From Balanghiga National Agricultural School naman trade area nga welding nakadaughin bronze medal hi Aiken Ralph Salazar han Balanghiga National Agricultural School welding. Aniya coach hi Sir Nimrod Candelosas. Bronze medal naman hi Mark Paul Borja
Balangkayan Senior High School, Web Technologies. Uy, Senior High School pala din, no? Web Technologies, aniya naman coach, si Sir Joel Jude Dalumias. Nag-uusaan ng syudad. Ayan, so congratulations hadto naton mga nagpakadarahin medalya. Nidalainihan ka ng last week nga regional skills Olympics dito ini syudad Tacloban. Uy, kabarangay, medyo kinakapos na kitahin oras sa buwas na laano aton nahibilin nga iba pa nga aton ipapahat nga balita, impormasyon. Ikaw ako istihan. Buwas ngayon nga adlaw is holiday, Wednesday, May 27. Uy, waray pasok hangatanan nga mga government nga mga panarabahoan. Kay buwas gin obserbar aton mga Muslim brothers an Eid al-Adha kon Feast of Sacrifice. Salit mamingaw na dama kami buwas dili naman hamay Capitol site dara kay warayman pasok buwas Wednesday, May 27. Og kabarangay din hitalaanay tapuson na naton pagkarampang taramdan Info Centrum. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man transmitter Chief Tig Joey, ngan syempre, anato na mga kabakyang didiham Aster Control Engineer sa Mark ngan Alquin, Ate Pen pumida ini buwas nga hawha, pero antes kita magtapos. In naton segment naman, aton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kilip ka barangay na aton oras, may napakita 8 minutos pa ug sa magalas 3 para naman aton news update. Habalita lokal, DTI Eastern Samar igin papadayon ang SBC kon Small Business Corporation Loan Programs sobra 9 milyon na kapesos aton na naipahuram 56 nga borrowers. Ang detalye ka barangay adyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Padayon na ginpapakusog ang Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar ang mga loan programs han Small Business Corporation SBC ang financing arm han DTI para buligan ang gudtiay nga mga negosyante ngan iba pa nga kwalipikado nga sektor ha probinsya. Durante han kapihan ha este nga ginbuhat ha PGO Conference Hall iginsumat ni DTI Eastern Samar OIC Provincial Director Pedro Bimbutan nga may adayan espesyal nga financing programs ang SBC sugadhan Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund, ngan e-transport loan, labot pa inihan regular nga mga programa sugadhan Rise Up. Ang Women's Enterprise Fund in eksklusibo para kababayan ngan women-led enterprises. Pwede makahuram hintubtob 20 million pesos, diin ang tubtob 5 million pesos, diri na kinahanglan hin collateral, samtang ang mas dako nga kantidad, inagkikinahanglan nahin garantiya. Kinahanglan liwat nga negosyo may ada sa katuig nga operasyon o track record. Ang loan in pwede bayaran tubtub hin 5 katuig. May ada 0, 6 o 12 months nga grace period ngan may 1% nga interest rate kada bulan. Ang OFW Negosyo Fund in para naman ha mga OFW nga kariyag magtukod o magpadako hin negosyo. Para ha mga bago nga negosyo o start-up pwede makahuram tikang 30,000 to 300,000 pesos. Para naman ang mga negosyo nga sobranahin sa katuig ang operasyon, pwede makahuram tubtob 20 million pesos. Diin ang tubtob 3 million pesos nga loan in collateral free para habag o nga borrowers. May da pagpipili ang luwat nga 0, 6 o 12 months nga grace period.
Samtang ang e-transport loan in para transport operators nga drivers nga kariyag bumalhin ngadto electric vehicles. Pwede makaharam tikang 1.5 million pesos tubtob 3 million pesos payable hasunod hinli makatuig ngan may 1% nga interest rate kada bulan pinaagihan diminishing balance. Kinahanglan liwat nga may ada balido nga LTFRB authority ngan sertifikasyon para public conveyance. May da pagpipilian nga 0, 3, 6, 9 o 12 months nga grace period. Sumala pakantan tubtob Mayo 21 hidi nga tuig may ada na 56 nga borrower sa Eastern Samar ang naka-avail han SBC loan programs nga may kabugusan nga kantidad 9,384,000 pesos. Kadaman hini in mga micro and small enterprises, sugadan sari-sari stores ngan grocery businesses. Gintagan din liwatan DTI ang ira prioridad ha digitalization para ha MSMEs. Pinaagyan SB Corp Money App diin mahimo na isumiter online ang requirements kan mag-applyhan loan gamit lan cellphone. Ginaghatliwat ni tan ang kababayinan OFWs nga inuli hanasod ngan iba pa nga interesado magnegosyo nga mag-avail han mga loan programs sa SBC ngan padayon nga abri ini para ha publiko. Encouraging especially good ang mga women, ang mga OFWs nga nanuli. Tapos yan ito nga mga pinangungurian nga pagtaga-diesel kay nagpa-fluctuate ito ang ni presyo. You might want to try the newest programs of this business corporation. We are open Monday to Friday. In fact, we made sure na harang-harani kami among mga customer. Dati makatawa mga DTI, dito ha by 5, hasungko. Yan na, may na nakita extension office, din nga Kapitolyo, ato lagi katapusan nga wing. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang pan-rehiyon nga notisya, isang apitad na kaandaman na pagdarahi na paglaom ngadto mga pamilya nga apektadohan na kalamidad, pinaagihan relief prepositioning. Hapanahon na kalamidad, kada minuto importante, labi na para mga pamilya nga naukay mga isla ngan hirayo nga mga komunidad. Hapanahon na makusog nga hangin ngan dagko nga balud, an ordinaryo nga 15 to 20 minutos nga biyahe tikang Hakanggahan Port ha Barangay San Roque, San Isidro ngadto San Antonio, Northern Samar, mahimo maging peligroso nga usahay diri na gud posible nga makadto pa. Tungod hini agsub nga nag-iiha pag-abot ang nabulig ngadto mga komunidad nga kinahanglanon adton ayuda. Para mga pamilya nga apektadohan na kalamidad, ang kada oras nga paghulat nangangahulugan hindugang nga kakurian ngan kawaray kasiguraduhan. Agud maboton ini nga ayat padayon nga ginpapakusog han Department of Social Welfare and Development Field Office 8 adton ira kaandaman ha kalamidad pinaghan ginparig-on nga relief positioning efforts. Han nakalabay nga semana formal nga ginpermahan ni Mayor Gary Lavin, Local Chief Executive han San Antonio, Northern Samar, ngan Regional Director Grace Subong na Memorandum of Agreement para han pagpreposition han relief resources sa bungto. Ang pasilidad nga nahimumutang ha Sitio Kamingawan, Barangay Dalupiret, magsiserbi nga borutangan han mga relief goods nga mahimo dayon maipanhatag kun may kalamidad. Han nakalabay luwat nga semana malampuson nga ini-deliver nga tuhini nga pasilidad an sobramil nga family food boxes, 25 nga family kits nga 25 kitchen kits. Pinaagi hini nga pitad ginpapakita han DSWD Field Office 8 adun ira padayon nga paningkamot ha pagparig-on han disaster preparedness ngan ha pagdara hin mas madagmit nga serbisyo ngadto ha mga pinakahirayo ngan pinakaapektado nga komunidad. Kay hakada andam nga pitad may napaglaom nga mas madagmit nga maabot ngadto ha mga nanginginahanglan an bulig nga pag-ataman. Samtang 2 minutos pa ug sa mag-alas 3 sa nasyonal naman nga balita, adton DHSUD kung Department of Human Settlements and Urban Development amuin na positibo ang epekto han expanded 4PH program ni Pangulo Presidente Marcos Jr. ha housing sector.
Ginkarawat ang Department of Human Settlements and Urban Development DHSUD ang positibong assessment na Colliers Philippines. Mahitungod ini nagtitikad ako nga epekto ang expanded pabansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hapagpauswag inihan akses sa pabahay nga napagparigon han housing sector han nasod. Haginbuhat nga Philippine Property Market Briefing BGC kon Bonifacio Global City ginapahayag ni Colliers Philippines Research Director Joey Roy Bundok nga dakan kontribusyon han flagship housing program han gobyerno han nagtitika kusog nga affordable housing segment. Sumalakan na Bundok positibo ang epekto han expanded 4PH program labi na ha condominium market para han urban poor ngan low income earners. Amin ay kabarangay nga naton news update naton oras impunto alas 3 inihatipen na pumida utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.